Hello, kamusta tayong lahat? Kamusta ka, nice ka? Bagong gupit ang bangs mo, kagugupit mo lang ng bangs mo. Ah, um, Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi tuwing nagbabasa ako ng Bible sa inyo, nahihirapan ako. Pero humihingi ako ng tulong kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit para maintindihan natin ang Bible. Kaya kung naiintindihan ko, sinishare ko rin sa inyo. So, sabay-sabay tayo natututo, kaya hindi ko kayo tinuturuan. Kasi sabay-sabay tayo. Pantay-pantay lang tayo. Kung ano yung pinapaintindi sa akin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ng Holy Spirit, sinishare ko rin sa inyo. So, last time, yung binasa natin, yung James chapter 1. So, James chapter 1 is, recap natin na pag may mga natututunan tayo galing kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit, sa kanyang mga salita, hindi natin dapat niloloko ang sarili natin. Kundi, kung ano yung mga natututunan natin, nalalaman natin, dapat isinasa puso natin lahat yon. Hindi natin binabaliwala. Kasi pag binabaliwala natin ang mga salita ni Almighty Father, para lang tayong tumingin sa salamin at pagkatapos nun tumalikod na tayo, kinalimutan na natin itsura natin. No? So, itong Bible, kaya inihahalin tulad sa salamin ang sinasabi ni James kasi itong Bible ipinapakita sa atin yung tunay na pagkatao natin, kung ano tayo, kung sino tayo. So, makikita natin sa salamin sino ba tayo. Physically, makikita natin ang pangit natin, di ba? Napapangitan ba kayo sa sarili ninyo? Ako rin napapangitan din ako sa sarili ko, na? Madalang lang ako manalamin kasi nabibuisit ako sa itsura ko. Kaya pag nag-ano ako, Lord, pagandahin mo naman ako. Pero, ang tabitingin si Almighty Father tsaka sa Jesus Christ sa puso natin, kaya kahit napapangitan tayo, sa tingin ni Almighty Father, maganda tayo. At yung pagtingin natin sa salamin na yun, ang nakikita dapat natin is yung kung ano tayo. Dapat, as followers of Christ, unti-unti tayong nababago, naging matured. At yung faith natin, lalong lumalakas as followers of Christ. At saka dito sinasabi sa James chapter 1 na yung mga orphans o yung mga taong nangangailangan ng tulong, yung mga taong walang makapitan, yung puso ni Almighty Father nasa kanila. Kaya ever since kahit sa Old Testament, nakikita doon yung mga fatherless, yung mga orphans, yung mga widows, aalagaan or susuportahan. In any way we can suportahan sa financially or emotionally, no? Kasi kailangan na ng kalinga ng mga tao. Hindi naman lahat na financial eh. Dapat emotional, susuportahan natin sila kasi kailangan nila yon. Kailangan natin lahat actually ng emotional support. Kaya nga dapat tayong nagmamahalan. Intindihin natin ang bawat isa. No? So dito tayo sa James chapter 2. So basahin natin ang James chapter 2. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. So dapat tayo, as followers of Christ, wala tayong favoritism kasi yung tatay natin, walang favoritism. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Lahat mahal niya tayo. Lahat tayo mahal niya. Lahat tayo, pag nagtiwala kay Jesus Christ, masisave tayo. Lahat tayo kasama in heaven. Yung inheritance natin, mapupunta. Tayo kasama sa langit. Walang favoritism.
pantay-pantay. Kaya nga, sabi ni Almighty Father sa atin, through the power of the Holy Spirit, na hindi tayo dapat magkaroon ng favoritism. Sa verse 2, no? Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing the fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there or sit on the floor by my feet." So dito, sa verse 2, sinasabi na yung pag nakakita ka ba ng mayaman, sasabihin mo, kapag nakita mo ng mayaman, malalaman mo na pag mayaman, di ba, yung pananamit, yung dami, may mga alahas, at saka maganda yung dating ng tao na yun, alam mo na mayaman. Pero, anong gagawin mo pag mayaman? At kung may makita ka naman na mahirap na tao, na luma ang damit, na may mga sugat-sugat ang katawan, na madumi, ano naman ang gagawin mo? So, pag may gathering tayo of believers, na pag-uusapan natin ang tungkol sa Word of God, hindi tayo dapat namimili ng tao na i-assist. Kasi pag mayaman, ito mayaman to sa harap to. Pag mahirap, pwede na yan, dyan na lang yan sa tabi, nakatayo na lang yan, o sa sahig siya, upo. No? Ganun naman talaga ang nangyayari, di ba? Sa society natin. Pag mayaman, laging may special privilege. Pag mahirap, binabaliwala na lang. Pero yung mga mahihirap, alam nyo, mas gusto rin nilang dumikit sa mga mayayaman, ano? Gusto rin dumikit ng mga mahihirap sa mayayaman. Kaya kawawa talaga ang mga mahihirap na mga tao. Pero yung puso ni Almighty Father, nasa mga mahihirap. O, dito muna tayo sa verse 4. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Sa pagganun pa lang na namimili tayo ng tao kung sinong ilalagay natin sa pedestal o iaangat natin, namimili na tayo ng tao nun. Gusto natin makipagkaibigan sa mga mayayaman, pero pag mahirap, ayoko, wala akong makukuha dyan, mahirap lang yan, nakakahiyang kasama. Pag mayaman, mayaman to, samahan natin, maganda yung damit nito, ililibre ako nito. Ganun ang mga tao. Doon tayo manghingi sa mga mayayaman, doon tayo, mga ngaroling, di ba? O doon tayo sa mayaman, mga ngaroling, madaming pera doon, madaming mabibigay sa atin yun. O, sa mahirap, pag na lang, wala tayong makukuha dyan. Kahit kantahan natin, wala tayong mapapala. Doon pa lang kasalanan na yon. Actually, yung pangangaroling, hindi dapat kahit tapos na nga, babay may nang nangangaroling pa sa inyo, ha? Kahit tapos na ang pagkakaroling, hindi dapat ang Christmas na day na inaalat ng society na Christmas, kahit tapos na, minsan may mga nangangaroling pa, kahit January na, no? Ha? So, yung mga taong ganon is hindi natin ini-encourage. Pag follower ka ni Christ, hindi mo dapat i-encourage ang pangangaroling, no? So, anyways, yung dinidiscriminate natin ang mga tao. Dahil pag mayaman, special. Pag hindi mayaman, baliwala lang. Ganon ang society natin. At pati na rin ang mga followers ni Christ, nagiging ganon na din. Kahit din sa... Kaya alam ko, kasi nakaka-attend na ako ng mga gathering of Christians na pinag-uusapan ng Word of God, nakikita ko. Kaya aware ako. Kahit akala ng mga tao, tahimik lang ako. Yung mata ko naman nakatingin, nag-iisip ako. Maraming mga tumatakbo sa isipan ko na hindi ko masabi. Ngayon lang ako nagsasalita. Dahil kailangan ko magsalita. Dahil gusto kong i-share sa mga tao ang kabaitan ni Almighty Father sa akin. Kaya nag-share ako sa inyo. Kahit saang lugar tayo magpunta, hindi tayo dapat nagdi-discriminate ng tao. Kahit sa restaurant,
no? Yung mga taong nagsiserve sa atin, hindi natin binabastos dapat ang mga tao. Yung sa tingin natin mas mababa sa atin, wag natin gaganunin. Kasi mayabang tayo no? Ang tingin natin sa sarili natin, mataas tayong tao. Pero pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Na-experience ko na rin ang pagtrato sa akin ng mababa. Na-experience ko na rin at hindi naman ako nagagalit sa tao, kundi nagtataka lang ako. Pero hindi ako nagagalit. Minsan yung akala mo pa na susupport sa'yo or mag-aalaga sa'yo, yung minsan akala mo pa yung pa ang hindi ka i-discriminate. I-discriminate ka pala. Pag ganon, hindi ko alam no? Kasi ako, tingin ko sa mga tao, pantay-pantay lang din. Pero may mga tao na kahit halimbawa, empleyado natin, umaabuso, no? Umaabuso kahit na tratuhin natin ng maayos. Kaya rin siguro may mga tao na nagda-down sa mga tao na sa tingin nila ay hindi nila ka-level or mas mababa sa kanila. Pero, masama pa rin yun, no? Masama pa rin na tignan natin ng mababa ang isang tao. Dahil ang utos sa atin ng tatay natin ay pantay-pantay dapat ang trato natin. Minsan kasi may nakita ako no, hindi pinapapasok sa congregation or sa sa service, sa Sunday service, hindi pinapapasok kasi nakakatakot daw, baka raw magnanakaw, ganun. So, tumitingin ang tao talaga sa panglabas na kaanyuan. Si Almighty Father, hindi ganon. Christian na yun mga Christian na yun, tumitingin pa rin sa panlabas na kaanyuan. Madaling mag-judge ang mga tao. Hindi tayo natututo, kahit na Christian tayo, bakit hindi tayo natututo? Madali tayo manghusga. Ayaw ni Almighty Father nun. Or minsan hindi mo kaparehong lahi. So ang tingin mo ngayon sa lahi na yun, mababang klaseng lahi. May ganung mga followers ni Christ. Nakita ko. Kaya sinasabi ko sa inyo. May mga ganon na followers ni Christ. Christian sila pero iba sila, no? Iba sila ng lahi. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Filipino rin sila pero may iba silang halo na lahi. Iba ang tingin nila sa mga Pilipino kaysa sa sila na hindi purong Pilipino. Iba ang tingin nila. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kasi gusto ng mga mayaman, sama-sama tayo, mga mayayaman tayo, yan, mga mahihirap lang yan, hindi natin tasamaan. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Nagdi-discriminate tayo, kasalanan na yon. Nangyayari yon. Listen, my dear brothers and sisters. Nandito na tayo sa verse 5. Listen, my brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? So binanggit dito, no, na yung kingdom ni Almighty Father, pinili niya ang mga mahihirap.
sa tingin ng mundo para maging mayaman sa pananampalataya at maka-inherit ng kingdom of God na prinamis niya doon sa mga nagmamahal sa kanya. Kasi, kaya sinasabi dito yung poor na malapit sa loob ni Almighty Father. Kasi yung mga poor, walang mga malalapitan gaya ng mga widow, gaya ng mga orphans or fatherless. Kasi karamihan ng mga mayaman, nagde-depend sila sa kayamanan nila, sa connection nila. Karamihan. Pero ang mga mahihirap, wala silang madedepend, hindi sila dependent kahit kanina dahil wala silang makakapitan. Ang makakapitan lang, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. So, nakalagay ito sa Luke chapter 6 verses 20 up to 21. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. At saka, nakalagay, di ba sa Book of Revelation, yung mga mahihirap, ang tingin na mga followers of Christ, ang tingin ni Almighty Father doon, mga mayayaman sila. Kasi, yung wealth na sinasabi ni Almighty Father ng mga mahihirap na mga follower ni Christ, yung wealth na yun, hindi yun nawawala. Hindi nakikita yon. Yung wealth na yon na hindi nawawala. Ang nawawala, yung wealth dito sa mundo na to. Nawawala. Kasi yung wealth sa mundo na to, mirage lang. Madaling mawala ang wealth sa mundo na to. Di ba nga nagkaroon ng pandemic? Ano nangyari? Di ba pantay-pantay ang mga tao? Ganun lang ang gawin ni Almighty Father. I-allow lang niya. Magiging pantay-pantay ang mga tao. Patikim yun ni Almighty Father para matauhan tayo. Inalaw niya yon. Hindi niya man gusto yun. Inalaw niya yon. Dahil may plano si Almighty Father kung bakit niya inalaw yon. Para matauhan tayo. Tayo mga mayayabang. But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Yung mga mayayaman kasi, sila ang nagdedemanda sa atin, no? Sila ang nagdedemanda sa atin, sila ang marami silang reklamo tungkol sa ating mga mahihirap. At nabibili ang tao. Yung prinsipyo ng tao nabibili ng isang taong mayaman dito sa lupa. Kaya nga ganito ang buhay natin eh. Nabibili. Binibili. At yung mga ibang mga mahihirap naman nagpapabili. O inaalaw nila dahil lang sa pera. For material gains. Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? Diba siyang mga mayayaman ang sumisira o sinisira nila o binabastos nila ang pangalan ng ating Diyos. Yung philanthropist na sikat, no? Sikat siya. Wala siyang Diyos. Wala siyang kinikilalang Diyos. Ang kinikilala niyang Diyos, sarili niya. Kung i-check nyo yung mga philanthropist sa internet, yung pinakamayayaman, wala silang kinikilalang Diyos kasi nagde-depend sila sa kayamanan nila, sa katalinuhan nila. Binabastos nila ang tatay natin. Binabastos nila si Jesus Christ.
Hindi sila tunay na nagmamahal yung mga philanthropists, no? Akala natin nagdo-donate, nag-aaral, o nagsasaliksik, o nagre-research para sa ikauunlad ng mga tao. Hindi. Ginagawa nila yun para sa sarili nila. At kung i-check mo, paano sila yumaman? Yumaman sila dahil sa pang-iisa o panloloko ng mga tao o inaabuso nila ang mga tao, kaya sila yumaman. Kaya ang puso ni Almighty Father nasa mga mahihirap. If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself. So makikita rin to sa Leviticus chapter 19 verse 18, no? Love your neighbor as you love yourself. You are doing right. So mahalin natin ang kapwa natin, sino man sila, kahit sa anumang estado sila ng mundo naroon, kahit sino pa, mamahalin natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Pero kung may favoritism tayo, namimili tayo ng mga tao, natutulungan, o sasamahan, o isusupport, nagkakasala tayo. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Kung sino man ang magkasala or hindi man niya gawin kahit sa anumang law or kautusan ni Almighty Father, guilty na siya sa lahat ng mga kasalanan. So kung may discrimination ka, nag-discriminate ka ng tao, kasalanan na yon. Ngayon kung nagkaroon ka ng kasalanan ng discrimination ka, naging kasalanan mo na rin evil thoughts. Kasi nag-isip ka ng masama sa tao na dahil mahirap siya. Naging kasalanan mo na rin murder. Pinatay mo na rin yung tao na yon. Greedy. Kasi hindi ka na nag-share sa tao na yon dahil mahirap siya, greedy ka. No? Wicked ka. Foolish ka. Idolatry. Sinasamba mo yung sarili mo. So, ang daming kalakip or kasamang kasalanan ng pag nagkakaroon ka ng discrimination laban sa mga mahihirap. Pero yung mga mahihirap, inuulit ko, no, nag-discriminate din sila ng kapwa nila. Kaya tayo dito lahat, tinuturuan ni Almighty Father. For he who said, "You shall not commit adultery," also said, "You shall not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker." Hindi ka man nakapatay ng tao, pero nakakommit ka ng adultery, or nakakommit ka ng adultery, pero hindi ka naman nakapatay ng tao, kasalanan mo na rin yun. Nag-commit ka na rin ng adultery at nag-commit ka na rin ng murder. Kasi, kung sino man ang nagsabi na huwag ka mag-commit ng murder, is siya rin ang nagsabi na huwag ka mag-commit ng adultery. Nakalagay ito sa Exodus chapter 20 verse 13 at Deuteronomy chapter 5 verse 17. Merong discrimination. Nakapunta na ako, lalo na sa mga mega congregation. May discrimination. So verse 12, speak and act as though who are going to be judged by the law that gives freedom. So, ibig sabihin ito,
Accountable tayo sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi. Kaya yung actions natin, tsaka yung mga salita natin, dapat natin binabantayan lagi. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. So dapat lahat tayo na mga followers of Christ magpakita ng awa sa ibang tao. Kasi kakaawaan din tayo ni Almighty Father pag nagpakita tayo ng awa sa ibang mga tao. Nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Nakaawaan natin ang mga tao. Para si Almighty Father, kakaawaan din niya tayo. Irerespeto natin ang mga tao. Para si Almighty Father, respeto rin tayo. Mamahalin natin ang mga tao. Para si Almighty Father, mahalin din tayo. Kung ano ang tinatrato natin sa mga tao, yun ang makikita sa atin ni Almighty Father. Pag tumutulong tayo sa mga tao, tutulungan din tayo ni Almighty Father. Hindi niya pababayaan yung kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Faithful si Almighty Father sa mga taong faithful sa kanya. Ganun si Almighty Father. Kaya i-check natin kung ano tayo, kung paano natin tratuhin ang ibang mga tao. Kahit ano pang estado sa buhay. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? So dito sa verse 14, ano ang kabutihan? No? Kung meron nagsasabing meron kang faith pero hindi mo namang ginagawa, walang action, walang deeds, masasave ka ba ng faith na yon? So dapat yung faith natin with actions. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Faith without action is dead. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, na yung faith natin, ipinapractice dapat natin. Sinabi ni Jesus Christ yun. Para lalo maging strong ang faith natin. Di ba nabasa natin yun? Dito sa Matthew chapter 7, verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. So itong sinasabi dito ni Jesus Christ, yung words niya, na nakakarinig ng mga words niya, nagkakaroon tayo ng faith doon, di ba? Sa mga words na nadidinig natin, dapat i-practice natin para maging strong ang faith natin. At sinasabi rin ni
Peter, tsaka ni Paul. At ngayon, sinasabi rin ni James. Paano sinabi ni Peter? Siyempre, walang sasagot. Di ba, nakakababasa lang natin yung tungkol sa faith? Sa 2 Peter, chapter 1, verse 5, "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge." So, this is faith in action. So, yung faith mo, dadagdagan mo ng goodness. At pag nagkaroon ka ng goodness, magkakaroon ka na ng knowledge. Ipapractice mo yon. At pag na-practice mo yon, magkakaroon ka ng knowledge mo, magkakaroon ka naman ng self-control. At kung nagkaroon ka ng self-control, magpe-persevere ka naman. At kung may perseverance ka na, godliness. And to godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. Kaya yung faith, may action dapat, hindi lang puro salita. Kagaya nga dito, di ba sabi, kung yung brother or sister mo walang makain, tapos ipagpapray mo, Lord, sana may makain sila. Pero wala ka namang ginagawa, hindi mo naman tinutulungan, hindi mo naman binibigyan ng trabaho, hindi mo naman binibigyan ng pagkain para may makain man lang. Natuwa ba ganon sa inyo si Almighty Father? Pinagpray mo, pero hindi ka gumawa ng aksyon, hindi mo siya tinulungan. Kaya nga, gusto ni Almighty Father, magtutulong-tulong ang mga believers, ang followers of Christ. Magtutulungan ang bawat isa. Magmamahalan. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder." Kung sinasabi mo meron kang faith, pero wala ka namang ginagawa, ganon din ang demon, na naniniwala siya na may isang Diyos, ang demon naniniwala, at natatakot pa. So, inihalin tulad ni James ang isang tao na may faith pero walang gawa sa isang demon. Dahil yung demon, ganoon din, naniniwala din na may Diyos ang demon eh. Naniniwala ang demon na may Diyos, iisa ang Diyos. Ngayon, ikaw naniniwala ka na isa ang Diyos, pero wala namang gawa ang walang deeds yung faith mo. So yung demon ganoon din. Nakakatakot, di ba? Kaya dapat, pag may faith tayo, sinasabi natin na may faith tayo, dapat may gawa yon with action. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Useless. It's dead. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Naging correct si Abraham sa paningin ni Almighty Father. Kasi, sinabi ni Almighty Father na i-offer ni Abraham si Isaac. Anong ginawa ni Abraham? I-offer na niya, di ba? May hawak na siya ng kutsilyo nun. Pero pinigilan siya ni Almighty Father. Pero yung act, gagawin na ni Abraham, no? Pero pinigilan siya ni Almighty Father. So, may action yung ginawa ni Abraham. Pinigil lang siya ni Almighty Father. So, yung faith ni Abraham malakas. Kasi, nung time na yon, nag-promise si Almighty Father na dadami ang anak ni Abraham. Kaya, yung faith ni Abraham ng time na gumagana, it's with action. You see that his faith and his actions were working together. And his faith was made complete by what he did. Naging complete yung kanyang faith nung pinakita niya kay Almighty Father yung gagawin niya dapat.
And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, or correct in the eyes of God, or holy in the eyes of God. Genesis chapter 15, verse 6. And he was called God's friend. Kaya natawag siyang God's friend kasi meron siyang pananampalataya. Kaya para matawag tayo na friend din ni Almighty Father, may pananampalataya tayo na may action. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. So dito ibig sabihin kasi ng faith, dito binanggit sa Hebrews chapter 11. So yung sinasabi dito ni James, corroborate dito sa sinasabi ni Paul about sa faith o tungkol sa faith. Now, basahin natin ng Hebrews chapter 11. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of but what was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. So yung by faith in action ni Abel is nagbigay siya ng better offering. Yun yung kanyang action. Nagbigay siya ng better offering. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken away, he was commended as the one who pleased God. So may action din si Enoch. Ano yung action ni Enoch? By faith, he pleased God. So mga action ni Enoch, natuwa si Almighty Father sa actions na ginawa ni Enoch. So yung faith natin, dapat may actions. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. So, si Noah, may faith siya, and then with action, gumawa siya ng ark. Kahit wala pa ang ulan, wala pa yung baha, sinabihan lang siya ni Almighty Father, dahil sa kanyang pananampalataya, ang action niya, gumawa siya ng ark. So nakikita na natin, dapat yung faith natin, it's with actions. By his faith, he condemned the world and become heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham, when called to go to the place he would later receive as his inheritance, obeyed and went. So itong si Abraham ulit, gumawa na ng, dahil sa faith, kahit hindi niya nakikita, pero gumawa siya ng aksyon. Nagpunta siya sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. No? Sinunod niya si Almighty Father. Even though he did not know where he was going. So, may action pa rin. Hindi lang basta naniwala, kundi gagawa ng action. Kagaya itong si Jacob, ganun din, may action din. Si Isaac, ganun din, may action din na ginawa. May faith si Isaac, may faith si Jacob. Si Sarah, may faith din siya. At yung action niya, nagtiwala siya na sa pagiging faithful ni Almighty Father, nag-antay siya. Pati itong sino ba dito? Isaac, Abraham.
si Joseph, no? Sabi ni Joseph na dadalhin ang kanyang mga buto paglabas sila ng Egypt kasi may pananampalataya si Joseph. Kaya ang faith niya ron is yung instruction na sinabi niya sa mga descendants niya. Si Moses, may faith din siya. May action din siyang ginawa. So makikita natin yung faith with actions dapat. So, sino pa ba yung may faith? Si Daniel, no? Inutusan si Daniel, pero sa ibang book, no? Sa Book of Daniel yon. Inutusan si Daniel na dapat sumamba ng mga ginawang statue ng king nung time na yon, ni Nebuchadnezzar. Pero ang ginawa ni Daniel, imbis na sambahin niya yon, may faith siya kay Almighty Father. Hindi niya sinamba yun. Kundi nagpatuloy siyang mag-pray kay Almighty Father. So, yun yung action niya. Hindi niya sinamba yung pinapasamba sa kanya ni King Nebuchadnezzar. So, dapat ang buhay natin, laging yung may action, yung faith natin. Hindi lang basta stagnant. In the same way, sa verse 25 na tayo, in the same way, was not Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Itong si Rahab, prostitute siya. Makikita to sa Joshua chapter 2. Yung mga papasok kasi dapat ng yung mga Israelites sa lugar na promise sa kanila ni Almighty Father. Ngayon, itong si Rahab, na-encounter niya yung mga spies. So inassist niya yung mga spies, tinulungan niya yung mga spies, kahit hindi niya kilala yung mga spies na yon or mga espiya. Kasi yung mga espiya na yun, kay Almighty Father yon, kahit hindi kilala ni Rahab ang mga tao na yun, tinulungan niya. Narinig lang kasi ni Rahab na si Almighty Father, kasi noon, syempre may mga bulong-bulungan na rin, may mga usapin na rin na si Almighty Father ang nagpaalis sa mga Israelites sa Egypt. So, nalaman ni Rahab yun, kaya nga tinulungan niya yung mga spies or mga espiya para hindi sila mahuli. Ganun ang ginawa ni Rahab. Kaya, naging correct siya sa paningin ni Almighty Father. Kasi nagtiwala siya na tulungan ang mga tao na spies dahil yung mga spies na yun or yung espiya na yun ay tauhan ni Almighty Father. So, kaya ang katawan, kung walang espiritu, patay na. Ganon din ang faith natin. Kung ang faith ay walang gawa, patay ang faith natin. Hindi gumagana. At kung hindi gumagana ang faith natin, malulose natin ang faith na yon. Kaya dapat pinapractice natin ang faith natin. How do we practice our faith? How should we practice it? Every day, we pray, read the Bible, and then, tutulong tayo sa tao with our actions. Ipapractice natin sa gawa natin araw-araw. Dito tayo, no, sa James chapter 3. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. So sinasabi dito, hindi dapat lahat maging teachers or
rabbi or yung tagaturo ng Word of God. Kaya ako, hindi ko kayo tinuturuan kasi malaki ang responsibility ng isang nagtuturo. Tsaka babae ako. Oh, babae ako. Sinishare ko sa inyo yung naiintindihan ko. Pero hindi ko kayo tinuturuan. Hindi ko alam kung tinuturuan ko ba kayo. Hindi naman siguro, di ba? Dahil baka yung alam ko rin, alam nyo na din, no? Nare-refresh lang siguro ang utak natin. Yung faith natin nare-refresh. Malaki ang responsibility ng mga preachers, ng mga leaders or overseers or deacons. Sa verse 2, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. So lahat tayo nagkakasala, no? Nagkakaroon tayo ng kamali ang nagagawa. Kung may nagsasabi sa atin na hindi tayo nakakagawa ng mali, edi perfect na tayo. At nakokontrol natin yung katawan natin. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Kung nagdadalagay tayo ng pagkain sa bibig ng mga kabayo para sundin nila tayo, no? Napapasunod natin ng buo yung kabayo. Di ba yung kabayo, lalagyan lang natin ng pagkain sa bibig, tapos i-train natin. So yung buong kabayo natuturuan natin, na uutusan natin ngayon. Yung buong kabayo, hindi lang yung bibig. Basta lang bigyan natin ng pagkain, naiintindihan nyo? Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Or gaya na isang barko, no? Meron lang siyang maliit na rudder, yung, di ba yung kinokontrol mo, tapos sa ilalim may rudder doon. So, yun lang i-control mo, mapupuntahan mo na ang gusto mong puntahan. Kahit maliit lang yung rudder na yun, pero ang laki ng ship, di ba, ng barko. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. So, inihahalin tulad ang dila ng mga tao, na maliit lang ang part ng tao, pero inahalin tulad sa rudder ng boat or ship, or sa pagkain na ibinibigay natin sa animals. Kasi, nakokontrol natin ang tao sa pamamagitan ng dila natin. Kasi yung dila natin, nakakagawa ng kakayabangan. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Sa example nito, no, yung malaking forest, magkaroon lang ng maliit na spark, masusunog na ang malaking forest or malaking gubat. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Yung dila natin, para na ring apoy. Evil sa part ng body natin kasi sa salita lang natin, nakokorrupt na ang buong pagkatao natin. Nasisira ang buong pagkatao natin pag nagsalita lang tayo ng mga masasama. Napupunta tayo sa impyerno. Mapupunta tayo sa impyerno, magsalita lang tayo ng masama. Ano ba yung mga pag magsasalita ka ng masama, mapupunta ka sa impyerno? Yung pag naninirang puri ka or slander, or nagchichismis ka. Pag naiinggit ka, syempre chichismis mo yon, o di dugtong-dugtong na yon, di ba? All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed
and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Lahat ng uri ng animals, birds, reptiles, tsaka yung mga dagat, lamang dagat or creature sa dagat, napapaamo ng tao. Pero, yung tao, hindi niya mapapaamo ang kanyang dila. Walang tao ang nakakapagpaamo ng dila. Punong-puno ng lason ang dila natin sa mga isinasalita natin. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Yung tongue natin, pinupuri natin ang tatay natin, sinasamba natin siya sa pamamagitan ng bibig natin, i-share tayo sa mga tao, pero yung same na dila na rin yun, sumusumpa, or nagbibigay ng kasamaan sa kapwa-tao. Na yung tao na yon ay ginawa, nakawangis ni Almighty Father. Out of the same mouth come praise and cursing. Galing sa bibig natin yung pagpe-pray sa kay Almighty Father at pagsusumpa sa mga tao. My brothers and sisters, they should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Pwede bang manggaling ang maalat na tubig at ang fresh water sa iisang pinanggalingan lang? Same spring kasi, or sa magkaparehong bukal? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. So, sinasabi dito na yung tongue natin, babantayan natin. Dahil nakakasira ng tao ang dila natin. Nakakasira ng buhay ng tao. Kaya maraming mga tao ang nade-depress dahil na rin sa dila ng mga tao. Kaya may mga taong nasisira ang buhay dahil sa dila ng tao. Kaya may mga pamilya na nagkakawatak-watak dahil sa dila ng tao. Kaya bantayan natin ang dila natin. Yung dila natin ginagamit natin sa pagpupuri sa tatay natin. Pero ginagamit din natin sa pagsusumpa or pagsasabi ng masasama tungkol sa ibang tao na yung tao naman na yun ay kawangis ni Almighty Father. So, babantayan natin ang dila natin. Dapat ang lubas lang sa bibig natin, ang ginagamit ng dila natin ay puro sa kapurihan ng pangalan ng Almighty Father at puro sa kabutihan. Who is wise and understanding among you? Verse 30 na tayo, no? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. So, sino ba sa atin ang totoong wise or good decision maker at totoong nakakaintindi? Ngayon, kung sinasabing ng isang tao na isang wise siya at nakakaintindi siya, so dapat mamuhay siya ng tama sa paningin ni Almighty Father. Ipakita niya sa kanyang pamumuhay ang kababaang loob na galing sa pagkakaroon ng wisdom. Dapat ipakita niya na humble siya. Kasi ang tao na wise,
hindi mayabang. Ang tao na wise, hindi naninira ng tao, hindi mayabang. Binabantayan niya dapat ang dila niya. Kung wise siya, kung nakakaintindi siya, ipakita niya yon na hindi siya dapat mayabang. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Pero kung meron tayo sa puso natin ng inggit or selos, hindi natin dapat pinagyayabang yon. Kasi pag nagyayabang tayo, itinatago natin ang katotohanan. Nagsisinungaling tayo. Naintindihan ba natin? Halimbawa, may inggit ka sa kapwa-tao mo, no? Ay, pag ganun ako, kung ako yun, may ganun word. Kung ako yan, hindi ako bibili ng ganyan. May ganun word. Kung ako yan, hindi ako bibili ng ganyan. Dapat binili ko na lang ng ng pagkain. E di nabusog pa ako. Kung ako yan, mali yung ginawa niya. Kung ako yan, itinago ko na lang eh. Kasi, di ba hindi naman maganda yon? Nasasayang lang. So, sa pagiging masalita ng tao, yung inggit niya, lumalabas sa bibig niya. Nagiging sinungaling siya ngayon, lumalabas ng kasinungalingan. Na ang totoo lang naman talaga ay naiinggit siya. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, and demonic. So, pag nagsasalita tayo ng mga inggit sa kapwa-tao natin, sa demonyo galing yon. Pag nagyayabang tayo, no? Nagyayabang tayo ng kung ano amang meron tayo, sa demonyo galing yon. Kaya dapat maging mapagkumbaba tayo. Dahil yung tatay natin mapagkumbaba, si Jesus Christ mapagkumbaba, humble. Ang mayabang, yung demonyo. Kung nagyayabang ka, sino ang pinaniniwan, ang saan ka kasali? Sino ang tatay mo? Kundi ang tatay mo ay yung devil. Kasi mayabang yung devil eh. Pero kung may wisdom tayo, at yung wisdom na yan galing kay Almighty Father, hindi tayo magiging mayabang. Magiging mapagkumbaba tayo. Hindi tayo magsasalita ng masama sa kapwa-tao natin. Mas mabuti pang sabihin at alam mo, naiinggit ako sa kanya, buti pa siya, meron ganun, gusto ko rin ng ganyan brother, sister, gusto ko rin ng ganyan, tulungan mo ako magkaroon ng ganyan. Ganon, magiging honest. Mas mabuti yun. Alam mo, naiinggit ako, gusto ko din ng ganyan, tulungan mo ako brother, tulungan mo ako sister, ganon. Ipag-pray mo ako brother, sister, kasi gusto ko din magkaroon ng ganyan. Honest ka. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure. So dapat yung wisdom natin galing kay Almighty Father, yung wisdom na yon ay pure dapat. Peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. So bago itong tungkol sa peacemaker, no, ang binanggit mo na dito sa chapter 3 is yung dila natin, iti-tame natin. Tapos, idinugtong yung pagiging wise. So,
Para maging wise tayo, yung dila natin, babantayan natin, itetame natin. At para maging wise tayo, yung wisdom na yon galing kay Almighty Father yon. Para hindi tayo makakasakit ng kapwa-tao. Hindi tayo maglalabas ng inggit or ng chismis ng kung ano-ano man para hindi tayo makasakit ng tao. Para masabing anak tayo ni Almighty Father. So yung wisdom na galing kay Almighty Father that comes from heaven, unang-una sa lahat, pure siya. Peace-loving, ayaw ng gulo. Considerate, check ang bawat panig. Ano siya, leveled. Submissive, nagpapasakop. Full of mercy, punong-puno ng awa. So, submissive tayo sa tatay natin. Submissive, magiging humble tayo. Full of mercy, puno rin ng awa dapat tayo sa kapwa-tao natin para matame natin ang taong natin, babantayan natin ang dila natin. And good fruit, dapat yung lumalabas sa atin ay fruits of the Holy Spirit. Ano ba yung fruits of the Holy Spirit ulit? Hindi ko makapit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, self-control. O tama na, sabi ko na lahat. Na? So dapat yun ang meron tayo. So nakikita nyo, binanggit ni Paul ang fruits of the Holy Spirit, tapos binanggit din naman ni James ang fruits na binanggit din ng ating teacher and friend and Lord of Lords and King of Kings, si Jesus Christ, yung fruit. Impartial and sincere. Walang pinipiling tao. Hindi namimili ng tao. Pantay-pantay at sincere sa pakikipagsalamuha sa tao. Sincere, hindi ka plastic, hindi ka hipokrito. Maging totoo. So verse 18, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Kung peacemaker ka at nagpapakalat ka ng kapayapaan, ang makukuha mo ay mag-yield yon ng righteousness or correct in the eyes of the Almighty Father. Kasi gusto ni Almighty Father, kapayapaan, nagbibigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa sa atin dahil kung may kapayapaan tayo, hindi tayo nag-uumpisa ng away, hindi tayo nag-uumpisa ng gulo, hindi tayo nag-uumpisa ng chismis bilang follower ni Christ. Hindi tayo nag-uumpisa ng malisyosong mga usapin. Dahil peacemaker tayo, dahil follower tayo ni Christ, ganun tayo dapat. Nagpapasalamat daw kay Almighty Father sa pagpapaintindi niya sa atin lahat. Kung kayo naintindihan nyo na, no? Ako, bago ko pa lang naintindihan, nagpapasalamat daw kay Almighty Father. Kaya, sa mga na hindi nakakaintindi, sinishare ko rin, nilalagay ko rin dito sa YouTube para ma-share ko rin sa mga tao ang kabutihan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Hindi niya tayo iiwan. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa tatay natin at kay Jesus Christ. At paano natin mapapractice yung pananampalataya natin? Magiging maayos ang trato natin sa tao. Lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible. Hindi tayo maninira ng kapwa-tao, hindi tayo mangchichismis, hindi tayo ang panggagalingan ng gulo, kundi sa atin manggagaling ang peace. Magiging peacemaker tayo
at babantayan natin ang ating mga dila. Dahil ang tatay natin mapagkumbaba, peaceful, loving ang ating tatay, pati si Jesus Christ. Kaya tayo ganun din. So bawat lalabas sa bibig natin, pag-iisipan muna natin ng madaming beses. Jesus, pwede ka bang sabihin to? Almighty Father, pwede ka bang sabihin to? Kaya hindi ako nagbabanggit din ng mga pangalan or ng mga denomination or organization. Kasi, yun ang utos sa akin ng tatay ko. Ng tatay natin, na wag magsisira, kundi magbibigay lang ng example sa kung ano-ano ang ginagawa ng mga anak niya na may mga bagay ang mga ginagawa ang mga anak niya na hindi niya nagugustuhan, kaya binabanggit ko. Kasi hindi ko maalala yon kung hindi pinapasabi ng tatay natin sa atin. Lahat ng nalalaman ko galing sa tatay natin, tinuturuan niya ako, nagpapasalamat ako. Kaya hindi ako teacher, student din ako. Pantay-pantay tayo, gaya ninyo. God loves us all so much.